Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. May mga katanungan ngayong panahon na ito ay sa kung iugnay natin sa Ebanghelyo, ano ang kasalanan na mayaman at gano'n na lamang ang kanyang kaparusahan. So bahagi yun. Kasalanan ba ang magkaroon ng maraming mamahaling sasakyan na ang parking halos kasing laki na ng mall? Kasalanan ba magkaroon ng mamahaling damit at mga bag? Kasalanan ba ang magkaroon ng mga jet, helicopter, at mga eroplano? So bahagi ko. Well, sabi nga ko natin, ay pinaghirapan, pinagpaguran ng mga tao, ng mga bagay na yan. Pero ano ba yung masasabi natin kasalanan? Well, hindi pa ako kasama dito yung yung talagang gumawa ng kasalanan. Katulad halimbawa na ikaw ay ipangangalandakan mo ang iyong kayamanan sa gitna ng baha. Talagang sabi na natin, insulto na yun. Hindi kaya ay ipakita mo ng iyong kayamanan, ipamukha mo sa iba, ayun pa na naman ay galing sa pangungurako. Bahagi ho. Pero sabi nga natin, sa Ebanghelyo yung ipinamanig natin, ay ano yung kasalanan ng mayaman? Walang pinanggit dito na kasalanan ng mayaman. Hindi naman ito nagdakaw. Hindi naman ito nagdarambong. Hindi naman ito contractor ng ghost project. Bahagi o ang kasalanan ng nabanggit na mayaman sa Ebanghelyo. Hindi upin niya nakalanan dito. Sa Ebanghelyo natin na yung kulakit sa Lucas. Ay, ano yun? Yung tinatawag natin indifference. Yung walang pakialam. Bahagi ho. Nakita niya na si Lazaro na kanyang kapitbahay na namumulot ng muko na nahulog sa kanyang maraming pagkain, kapagkailan. Siya ay lumaraming ng mamahalin, ay wala akong problema kasi kumain ka na masasarap ng pagkain, pinagpaguran mo naman yun. Kaya lang, ay problema rin na yung wala ka ng pakialam, naging ka na sa pangailangan ng iba. Bakit? Ay hindi man lang niya inabutan kahit isang paa ng manok. Itong si Lazaro, kundi kaya ay isang kapiraso ng tinapay, kundi kaya ay kabahagi ng kanyang kinakain na baka. Wala. Binaliwala niya. So, doon pa naman, nakikita natin na yun ang kanyang kasalanan. Hindi pa rin ito kasama yung mga nagsasama, mga mandarako. Kasi bakit? Kasi yan ay simula na ikaw ay naging maging sa pangailangan ng iba. Yan ang problema ng kayamanan. Ginagawa kang manhid. Ang tawag mo nga nililibang ka. Nililibang ka ng kayamanan. Nakalimutan mo na ang kapwa-tao ng Diyos. Ay ito'y maliwanag rin ang binigyan ng pansin sa unang
hindi na ho ito bago. Ito pa ho ay kahit anong panahon ni Propeta Amos, sinasabi niya na agad, no? Sabi niya rito ay sa unang pagbasa na sinabi rito, sa ama ninyo, no? Kawawa kayo, sabi palad kayo, yung mga na mga nahihiga sa mga mamahalin at masasarap na higaan. No? Ayun ang sabi ni Propeta Amos, anong sabi niya? Kawawa kayo, kayong mga kumakain ng mga sarap na pagkain. Umiinom sa mga malalaking kopa. No? Hindi lang basta inumin mo nila rin malalaki. No? Maladamuhanang kopa. Mga kung nagbili ka ng mga awit na katulad ng mga awit ni Haring David. Bahagi yun na kung saan ay pinaalala sa atin. At si Propeta Amos ay siya ay nabuhay. No? Ay 700 years ago bago dumating si Jesus Cristo. 700 to 800 years ago. No? Biro niyo yun? Kung ito kasi, ano yun? 2,800 years ago. Si Propeta Amos ay nagbabalala sa mga Israelita. At anong ipinamanig niya sa kanila? Saka anong sabi sa kanya? Kaya kayo ang unang ipatatapon. No? Kayo ang mga unang ipatatapon. So yung kanyang propesya nangyari, hindi naman kagad-agad. No? Pero nangyari na rin. Nawala kasi yung guard nila. Bakit? Namuhay na sila sa karangyaan at kasagalangan. Kaya nilusog sila ng Babylonian Empire. No? So, bahagi ko yun. Yun 100 years bago sila nilusog ng mga Babylonians. Ano? Sabi nga wala, present day Babylon, para lang may isipin natin, kung magaman sa panggit ko lang, kaya baka naman nakalimutan nyo. Ano yung Babylon? Iraq. Mga Iraqis. Nilusog ang Israel na galit. Yung mga pinuno nila, yung mga prinsipe, hindi binigyan natin yung pangalan ng prince. Mga prinsipe, mga hari, mga noblemen, ano yung ginawa sa kanila? Sila yung mga ipinatapon sa Babylon. Sa loob ng 50 taon. So, bakit? Sabi ko nga, gawa ng sila ay nahirami sa kayamanan. Kaya po yung sitwasyon namin ngayon tungkol sa mga anomalya sa land project ay hindi na umago. Bahagi ko yun. Matagal na itong problema ng tao. Kailangan makapag-ibig natin na-check yung ating sarili. Ang biro mo yun, trillion of pesos na dapat yung pakinabangan ng tao ay pinakinabangan lamang ng ilang katao. Ang pinag-usapan pa lang natin dito, DPWH pa lang ito, hindi pa kasama yung ibang ahensya. Pero yun ang hamon ay pinamamanig ng buong may kapal. Kaya pag-ingatan natin kasi baka malibang tayo. Paano naman yung mahihirap? Well, sa puso ng ating Diyos, yung mga mahihirap ay bahagi. Kilala ni Jesus, kaya nga sa Ebanghelyo natin, may pangalan yung mahirap, si Lazaro. Yung mayaman, wala. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, mayroong pangalan, si Levi. Pero, hindi pala, si Dives. Pero, ang ibig sabihin kasi ng Dives ay Greek word na ibig sabihin rich man, mayaman na tao.
Pero bahagi yun, no? Kaya po kilala ng Diyos yung mahirap. Ano makita natin yung kahalagahan ng alin, yung tinatawag natin preferential option for the poor. Anong ibig sabihin ng preferential option for the poor? Kung sakaling sabay na dumating, ha? Yung mayaman at mahirap, sino yung unahin natin? Tayo, muna natin mayaman. No? Pero sana makita natin, kahit nakako minsan kapag mahirap yung nauna pinapauna pa rin natin yung mayaman. No? Pero pag sinabi natin yung preferential option for the poor, dapat ay talaga kung sakaling sila isabay, o di kaya pareho silang qualified, dapat ang pipiliin natin ay mahirap. Kung nauna yung mayaman, hindi mauna yung mayaman. Kung nauna yung mahirap, hindi mauna yung mahirap. Pero kung sakaling sila nagsabay, dapat ang uunahin natin ay mahirap. Yun ang ibig sabihin ng preferential option for the poor. Bahagi yun. Pero sabi na natin, pinaalala sa atin ni Jesus natin, bakit ba namin yung mahirap sa kanyang puso? Kasi ipinapahayag natin, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo sinasamahan tayo ni Jesus. Kaya nga ang simbolo na ipinamanik sa atin ay ang pagkapako sa krus. Pero hindi niya sinasabi na manatili kang mahirap. Hindi ho. No? Nais natin, umunlad tayo. No? Umangat tayo. Payabungin natin ang buhay natin sa daigdig na ito. Pero huwag tayo ay matakot sa mahirap. At ano pa? Huwag natin gawin dahilan ang mahirap para gumawa ng masama. Alam niyo kung minsan kapag nanonood ako ng TV sa news, pag tinanong ng reporter, ba't mo nagawa yan? Wala kaming makain. Kaya nagnakaw. Huwag niyong gawing lisensya ang kahirapan para magkasala. Never. Huwag niyong gagawing lisensya ang pagiging mahirap para hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang puso ni Jesus ay para sa mahirap kasamakan naiintindihan niya na sa gitna ng katayuan, lalong-lalo na yung tinatawag nating lumalaban ng paras, ay huwag tayong mag-alala na bakit kasama tayo ni Jesus. Pero ito yung panahamon na pinapamanik sa amin ng buong may kapal. Nanawa, huwag magalo yung pag-ibig natin sa at pag-ibig sa kapwa ng alin. Mag-ingat tayo sa pag-ibig sa kayamanan. Lilibagin tayo yan. Kaya pag-ingatan natin, gamitin natin ang mahal